Kalat na video ng lalaki na tumaktawid sa rekto kasi biglang pumulanta. Yung nakakulay red, na pa'y naniniwalaan na tinamaan ng So what's up guys, for today's video, meron akong ipapakita sa inyong video. Ito mga idol, hindi ito na ibabalita sa kahit anumang mainstream media. Hindi ito na ibabalita mga idol, ito nangyari nung mga nakaraang buwan na rally, malaking rally dito sa may Minjula na nagkaroon po pala ito ng putok. Nagpaputok yung mga SWAT, no? So ito guys, hindi ito na ibalita. Lagi ko nanonood ng balita pero hindi ko ito napanood. Ewan ko lang sa inyo kung napanood nyo. So tara, let's go, panoorin nyo hanggang dulo. Makikita nyo guys ang nangyari dito. Galing itong video ito kay Idol Kiko Matos, no? Let's go! Oh, we were two hearts dancing in the night. The whispers turned to shadow. Naalala nyo ba yung kumakalat na video ng lalaki na tumaktawid sa rekto tas biglang bumulagta? Yung nakakulay red, na pa'y naniniwalaan na tinamaan ng ligaw na bala. Alam nyo ba na hanggang ngayon ang media hindi pa rin dinideklara ang pagkasawi niya? Alam nyo ba na hanggang ngayon dinidinay pa rin nila na may nasawi sa gitna ng madugong kaguluhan sa Mendiola noong September 21? Alam nyo ba na itong taong to, 3 days after pa nung malaman ng pamilya niya na wala na siya? At itong taong to may pangalan to, ang pangalan niya ay Eric Saber. At siya ay tubong Camarines Norte, isang probinsyano na nakikipagsapalaran sa Maynila na walang pakialam sa protesta, walang pakialam sa riot. Pauwi na siya mula sa kanyang trabaho, dumaan siya ng rekto at doon siya na disgrasya. Panoorin niyo itong video na to, ikikwento ko sa inyo kung anong nangyari sa gabing yun. Si Eric Saber ay galing sa trabaho bilang construction worker sa Pasay. Dumadaan siya ng rekto para makasakay ng jeep papuntang Navotas. Ngunit sa gabi ng September 21, sa kahabaan ng rekto, naalala ko, wala nang dumadaan na jeep o sasakyan. Siguro naligaw doon si Eric Saber habang naghahanap ng jeep na masasakyan. Take note, itong si Eric, walang pakialam to sa nangyayari protesta. Gusto lang niya makauwi. Habang dumadaan siya sa Sogo, may mga SWAT na nananakot at nagpaputok sa Eric. Kasi ang senaryo, pagkatapos pasukin ng mga kabataan ng Hotel Sogo, dumating ang SWAT para palabasin sila, palayasin. At madalas itong mga kabataan na to gumaganti. Ayon sa mga saksi, nakita daw nila na mula sa loob ng Hotel Sogo, nagpaputok ang mga SWAT. Makikita rin natin dito sa video na to na yung island sa tapat ng Hotel Sogo, sa ilalim ng LRT, may mga tama ng bala. Yung semento, may tama ng bala. At sa likod nun, nandun si Eric Saber. At dito natin matatagpuan ang katawan ni Eric Saber. Isa sa aming mga kasamahan, nakunan itong video na to. Mula sa gitna ng daan, binuhat siya sa tabi ng gutter. At makikita natin na naghihingalo na siya. At maririnig natin yung putok ng baril na umaalingasaw sa kalye. At dito naganap ang pagbura. Ang kwento ni Eric Saber ay hindi kailanman umabot sa malalaking balita. Ang naratibo ay naikulong sa kaharasan ng mga rioters laban sa pananatili ng kaayusan. Ang pagkamatay ng isang inosenteng construction worker ay naging isang inconvenient truth, isang katotohanan na mas mainam na kalimutan ng mga nasa kapangyarihan at ng malalaking media outlet. The story of Eric Saber is more than a tragedy of being in the wrong place at the wrong time. It is a clear picture of a system that has completely failed its citizens. Si Eric ay biktima ng dalawang uri ng karahasan. Ang karahasan ng kaguluhan at ang karahasan ng Estado. Ang karahasan ng kaguluhan ay nagmula sa desperasyon ng mga kabataang sawa sa sistema ng korupsyon. Ang parehong sistema na nagnakaw ng pondo para sa mga proyektong dapat sanay nagligtas sa kanila sa baha. At ang karahasan ng Estado, ang ligaw na bala na pumutol sa kanyang buhay ay nagmula sa isang puwersang dapat sanay nagtanggol, ngunit sa halip ay naging tagapang-alaga ng status quo. Habang ang mga opisyal ay nagsasabi ng kanilang bersyon at ang mga balita ay nag-uulat ng kanilang kwento, ang katauhan ni Eric ay parang usok na nawala sa hangin. Ngunit ang tanong ay bumabagabag, bakit? At bakit tila may mga puwersang nagsisikap na burahin siya sa kasaysayan ng gabing yun? Ngunit habang ang mga opisyal na salita ay naglalaho sa hangin, ang mga video na nai-upload sa internet ay mananatili. Ito ang mga labi ng katotohanan. Ito ang mga
tala ng isang pangyayari na ayaw kilalanin at ng isang pangalang ayaw bigyan ng katarungan. Ang kwento ni Eric Xavier, ang construction worker mula sa probinsya, ay patuloy na uusbong mula sa mga usok ng rekto at sa katahimikan ng mga nagtatakip. Guys, nakalimutan kong banggitin. Walang-wala ang pamilya ni Eric. Kailangan nila makalikom ng 30,000 pesos para lang mapailibing siya. Merong call for donation si Attorney Maria Sol Taule. Ilalagay ko sa comment section yung kanyang link kung paano kayo makapag-donate. Alam kong pagod na tayong lahat, pero sana matulungan natin si Eric dahil hindi makatarungan ng ang pagkawala niya. Sana man lang mabigyan siya ng magandang libingan at condolence sa mga naiwan ni Eric. Hindi pa tapos ang laban.